Kinben Book 6, Chapter 88. Isang hindi magandang pangyayari nga ang naganap nang ma-foul ni Billy Ollis si Maki Romero nang makapagpapasok ito ng isang cold-blooded tree na nakapagpatayo sa mga manonood na ayaw manalo ang Pampanga. Agad nga ring pinuntahan ni na Carlo at Ricky ito upang itayo. Nang mga sandaling iyon ay makikita naman si Billy Ollis na pawisang-pawisan na at makikita na sa mukha nito ang pagod dahil sa kanyang pagbabantay kay Romero na sa kabila ng ganda ng depensang ipinakita niya ay talagang hindi naman daw ito tumitigil na siya ay malusutan. Pagkatayo nga ni Maki ay sandali pa siyang napasulyap kay Ollis na marahang natulala sa kawalan. Nilampasan na nga niya ito at nagpunta sa free throw area. Sina Lacerna at Parco naman ay agad na nilapitan ito at tinapik sa balikat. Hindi maganda ito, pagod na si Billy. Sabi nga sa sarili ni Mark na napatingin pa sa natitirang oras ng laro. May natitira pa ngang 1 minuto at 50 segundo sa laban. At kung magiging ganito si Ollis, ay magkakaroon ng pagkakataon ng binabantayan nitong si Romero na makalusot dito. Napatingin nga rin si Mark kay Lacerna at pagkatapos ay sa bench nila naman sa kanyang ina na makikita ang marahang pag-aalala sa mga mata dahil sa nangyayari. Malapit na rin silang ma-penalty at ang plano nila na ang kalapanang dapat ma-foul trouble sa dulo ng laro ay tila hindi raw yata nangyayari. Relax lang kuya, hindi pa tapos ang game at tayo pa rin ang lamang. Masyado lang ding magaling ang mga kalaban natin, kaya dapat ay tayo talaga ang manalo rito. Seryoso namang sinabi ni Lacerna na agad na tumakbo kay Billy Ollis at tinapik ito sa balikat. Relax lang kuya Billy, kaya mo pa naman hindi ba? Magagaling din ang kalaban natin, pero alam ko, mas magaling tayo. Sabi na nga lang ni Lacerna at marahang napangiti si Ollis dahil doon. Napahinga nga ito ng malalim at inakbayan si Lacerna. Oo labo, tayo ang mananalo rito. Sabi nga niya at makikita na lang si Lacerna na nagpupumilit na kumawala sa akbay ni Ollis na napakabigat. Marahan namang napangiti si Mark nang makita iyon. Si Labo talaga ang puso ng team namin. Ace player lang ako pero hindi ko kaya ang ginagawa niya. Nasabi na nga lang ni Parcon sa sarili at ngayon nga ay naglakad na siya para pumwesto sa may basket. Pasimple nga niyang pinagmasdan ng mga kalaban at makikitang pawisan na rin ang mga ito dahil sa pagod. Makikita na nga si Romero na pinakawalan ng bola at sa pagpasok nito ay doon na nga napatayo sa tuwa ang mga manonood na gusto silang manalo. Nag-cheer pa nga sila para sa Calapan City pero ito rin ang pumukaw sa damdamin ng mga taga Pampanga. Sa mga ganitong pagkakataon, dito na raw mas kailangan ng team nila na iparamdam sa mga ito ang kanilang matinding suporta hanggang dulo. Dito na nga kumawala ang naglalabang ingay sa loob ng venue. Marahan ngang napaseryoso na naman ang mga manonood na players ng ibang team dahil sa mga nangyayaring ito. Maging sila ay hindi pa rin sigurado sa kung sino ang mananalo sa dalawang teams. Dalawa na nga lang ang lamang ng Pampanga pero malaki pa raw ang oras at siguradong hindi basta-basta magpapatalo ang alinman sa mga ito habang papaubos ito. Sa pagsambot nga ni Lacerna sa bola ay agad na siyang hinarangan ni Mendez. Kaso narito na rin nga kaagad si Parcon para bigyan ito ng screen at protection mula sa kalaban. Defense! 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 Bulalas nga ni Nabaron mula sa bench nila. Naitawid na nga ng Pampanga ang bola. At sa biglaang paglayo ni Parcon ay dito na nga ibinato ni Lacerna ang hawak niya rito. Si Ricky naman ay bumigla ng sabay roon kaso biglang kumaliwa si Lacerna at dito na nga napaseryoso si Mendez dahil fake lang iyon. Nakagawa nga agad ng espasyo si Lacerna at agad itong tumira na ikinaseryoso ni Ricky dahil hindi siya aabot. Si Maki naman ay bumigla ng talon upang sabayan ito kaso dito na marahang nagdilim ang paningin ni Lacerna. Relax lang Benji, sabi pa nga niya sa sarili at habang nasa ere ay isang extra pass pa ang kanyang ginawa. Si Maki nga ay napatingin kay Ollis na iniwan niya. Bumigla ito ng bitaw ng tres at dito na nga napaseryoso ang mga players ng Calapan dahil wala itong bantay ng mga oras na iyon.
Sina Benji at Mark naman ay napatingin sa umarko na bola kaso nagmintis iyon na ikinahinayang ng mga manlalaro ng Pampanga at ng kanilang mga supporters. Napakuyom na nga lang si Coach Miranda dahil dapat ay pumasok iyon kung si Billy raw ang gumawa. Naubusan na ng gas si Billy. Sabi niya sa sarili at napasigaw kaagad siya sa mga players niya na nasa ilalim ng basket. Ang rebound! Sinapunsalan nga at Thompson ay agad na sinandala ng kanilang mga katapatan. Kaso si Thompson ay muli na namang naunahan ni Magbuo at sa pagkakataong ito ay bigla na niyang iniharang ang isa niyang paa sa unahan nito. Wala na siyang pakialam kung matumba siya dahil ang importante sa kanya ay ang hindi makatalon si Magbuo. Madaya, nilak ako. Sabi na nga lang ni Marlon sa sarili at delikado raw siya kung pipilit siya dahil baka siya pa raw ang matawagan ng foul. Pagtingin nga rin niya kay Lee ay lugi ito sa pwestuhan kay Punsalan. Walang laban ito dahil mas malakas ang power forward ng kalaban sa pwersahan base sa obserbasyon niya. Mula naman sa likuran nila ay dito na nga rin dumating si Parcon at sumigaw kay Punsalan na kanya na raw ang rebound. Tumango naman si Punsalan at sa pagbaba ng bola ay dito na nga itinodo ni Parcon ng kanyang talon upang siya ang makakuha ng rebound at idederetso na raw niya ito hanggang sa basket. Ang mga manonood nga ay napakuyom na lang. Ang taas nga ng talon ni Parcon. Si Ricky nga ay napakuyom na lang din dahil sila Serna ay pinigilan siyang humabol. Si Maki naman ay nakabantay lang kay Olis dahil pwedeng kahit pagod na raw ito ay mapasahan pa rin ito kung hindi raw sila ang makakakuha ng bola. Sa pagkakataong ito, tanging si Carlo Ibanez na nga lang ang pwedeng sumabay kay Parcon na makikitang sinubukan na habulin ito. Kaso hindi siya umabot. Tagumpay nga ang putback dunk ni Parcon at dito na nga nagwala ang mga manunood na fans nila. Sa paglapag nga ni Mark ay agad din siyang nagsalita. Depensa na. Hindi pwedeng maka-score sila. Sabi nga niya at malakas na oo naman ang sagot ng mga kakampi niya. Napahinga pa nga siya ng malalim dahil nakakaramdam na rin siya ng pagod sa labang ito. Labo, ako na kay Mendez. Sabi pa nga niya at si Ricky ay napaseryoso nang gitgitin siya sa depensa ni Parcon. Defense! 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 Ito nga ang maririnig mula sa mga fans ng Pampanga. Si Marlo naman ay hinaharangan ni Thompson. Nakataas ang mga kamay nito at agresibong gumagalaw ng pakaliwa at kanan. Tama yan! Sigaw naman ni Coach Miranda. Akin na! Sabi na nga lang ni Carlo at dito na nga ay binato ni Marlon ang bola kaso nang pababa na ito ay napalo ito nila Serna. Dito na nga nagtakbuhan ng mga players para habulin iyon. Tumalbog nga ito papunta sa gitna at nang dadambahin na ito ni Mendez ay nagulat na lang siya nang dinambarin ito ni Parcon. Nagkabanggaan sila at sabay na napahawak sa bola. Dito na nga rin sumunod sina Olis at Romero na sinundan ni na Serna at Ibanez. Dinumog nila ang bola sa gitna na kinasilbato na lang ng referee. Nang lumayo nga sila ay makikita nga sa sahig ng court si Mendez na yakap-yakap ang bola. Si Parcon nga ay napaseryoso na lang dahil ayaw nitong bitawan iyon. Si Carlo nga ay napahinga na lang ng malalim at marahang napakuyom dahil sa mga nangyari ay parang siya ang may pagkakamali. Ang pagpapatakas kay Parcon at ang pagkakatapik nila Serna sa pasa ni Magbuo. Nireview nga ng referee ang nangyari at napagdesisyon na nilang magkaroon ng jump ball dahil ang unang nangyari ay ang sabay na paghawak ni Mendez at Parcon sa bola. Held ball ang itinawag nila rito at dito na nga napaseryoso si Coach Isaiah dahil lugi sila sa ganitong senaryo. Alam niyang mataas tungalon si Mendez pero si Parcon daw ang makakatapat nito. Dito na nga maririnig ang malakas na cheer ng Pampanga crowd. Nakikita na nga sa gitna sina Parcon at Mendez na kapwa pawisang-pawisan na sa kanilang laban. Nang nagkatinginan nga ang dalawa ay may kanya-kanya na silang senaryo sa kanilang isip ng oras na iyon. Pwedeng utakan ako nito sa pagtalon. Sabi nga ni Parcon sa sarili. Kung sasabay ako, talo ko kahit itodo ko ang talon ko. Ang tanong ay kanino kaya pupunta ang bola.
Sabi naman ni Ricky sa kanyang isip at dito na nga rin lumapit ang referee para italang ang bola. Kanya-kanya na nga rin ang tapatan ng mga players ng magkabilang team. Sa pagsilbato nga ng referee ay siya naman paghahanda ng dalawang tatalon. Si Ricky nga at Mark ay agad na ibinaba ang kanilang mga katawan at sa pagtapo ng referee sa bola ay dito na nga gumalaw si Ricky na agad ding ikinatalo ni Parcon ng mataas. Hindi tumalon si Mendez at sa pangyayaring iyon ay natapik na nga ni Parcon ng bola papunta sa likuran nito. Sa direksyon ito ni Olis papunta at sila Serna naman ay bumigla ng takbo na agad na hinabol ni Ibanez. Sa pagkakataong iyon ay tumakbo na rin si Punsalan at Thompson. Nasambot ni Olis ang bola at agad siyang hinarangan ni Romero. Kaso isang biglaang step back ang ginawa ni Olis at pagkatapos noon ay tumalon siya na ikinatalon din ni Romero. Isang extra pass nga ang ginawa ni Olis at dito na nga dumating si Parcon na biglang ibinato ang bola papunta sa ilalim dahil naroon na nga sila Serna. Si Ricky naman ay napaseryoso sa ball movement na iyon at sa pagtalo nila Serna ay dito na nga napaseryoso rin ang mga manonood dahil mukhang idadakdak nito ang bola. Hindi ito maganda, nasabi na nga lang ni Coach Isaiah at sa pagdunk nila Serna ay siya naman pagharang ng palad ni Carlo Ibanez sa bola. Sumigaw nga si Carlo at buong lakas na hinampas pabalik ang bola. Napaseryoso na nga lang sila Serna dahil sa nangyari at ang bola tumapon ito palabas ng court at dito na nga lalong napaseryoso ang mga manonood nang habulin pa ito ni Ricky Mendez. Sumigaw pa si Ricky at sa pagsalo ng isa niyang kamay ay dito na nga nagulat ang mga manonood na nasa tapat noon. Nakangiti si Mendez. Pagkatapos nga noon ay buong lakas itong ibinato pabalik sa loob ang bola. Sa pagbagsak niya sa labas ng court ay napatuon na nga ang mga manonood sa bolang dumiretso papunta sa side ng kalapan. Ang bola nga ay sinalo ni Maki Romero at dito na nga siya napaseryoso dahil si Parcon ang humarang sa kanya sa pagkakataong ito. Isang mahigpit na depensa ang ibinigay sa kanya nito pero sa pag-atras ni Romero ay dito na nga siya napangisi. Hindi masasayang ang pag-save ni na Carlo at Ricky sa bolang ito. Sabi nga ni Maki sa sarili at sa pagtingin niya kay Parcon ay dito na nga siya umatake. Isang bigla ang sidestep ang kanyang ginawa at sa paghabol ni Parcon sa kanya ay dito na nga niya ito biglang tinalikuran ng pakaliwa. Ang mga manonood nga ay napaseryoso na lang sa ball movement na ginagawa ni Romero. Napakapulido raw noon. Si Parcon naman ay napangisi sa nakita niya at nang iikot na si Romero sa kanya ay dito na nga siya humakbang para ito ay harangan. Kaso isang semi-spin move lang ang ginawa ni Maki Romero. Bumigla ito ng balik sa pinanggalingan nito at dito na nga siya muling tumalon palayo mula sa kanyang defender. Isang fade away shot ang kanyang pinakawalan mula sa 3-point area at si Mark Parcon ay napaseryoso na lang dahil nang tatalo na siya ay doon na siya nawala ng balanse dahil sa bilis ng pinakitang galawan ni Romero. Ang mga manonood ay napaseryoso na lang dahil nakayuko si Parcon sa harapan ng lumapag na si Romero na makikitang nakakuyom ang dalawang kamao nang halitin ng bola ang basket. Isang ankle breaker crossover na sinamahan ng isang cold-blooded fadeaway 3 ang ginawa ni Romero sa harapan ng ace player ng Pampanga na ngayon ay pinagmamasdan pa niya habang papalayo siya rito. Dinagundo nga rin ng cheer ng mga manonood ang team ng Kalapan lalo na nang makita nila ang highlight play na iyon mula kay Maki Romero. 108-107 nga ang score at dito na nga napatawag ng timeout si Coach Miranda dahil hindi ito magandang senyales para sa team niya. Sa pagtatagpo nga ni na Maki, Ricky at Carlo ay dito na nga rin umalingaw-ngaw ang apira nilang tatlo na nagbigay ng malakas na datingan sa kanila. Mula nga sa audience area ay makikita na lang ang pagngiti ni Lionel dahil sa ginawa ni Maki. Ito ang delikado kapag nakasabay na si Maki sa ganda ng laro ni Ricky. Sabi nga niya sa kanyang sarili at makikita nga rin ang pagtingin niya sa scoreboard. Kalapan! 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 Sigaw ng mga manonood na ayaw manalo ang Pampanga.
May natitira na nga lamang na 45 segundo sa laban at tila hindi pa rin sigurado ang mga manonood kung sino ba talaga ang mananalo sa dalawang team na ito. Napahinga naman ng malalim si Mark Parcon sa pag-upo niya sa bench nila. Naalala nga niya ang ginawa sa kanya ni Romero at hindi siya natutuwa sa bagay na iyon. Makikita nga rin sila Serna na napatingin dito at mukhang hindi pa raw sila talo sa labang ito. Kailangan gamitin ko na ang lahat ng lakas ko. Kailangan makatakbo ako ng mabilis. Siguradong ito na rin ang gagawin ni Kuya Mark. Sabi na nga lang nila Serna sa kanyang sarili. Dito na nga rin sila napatingin sa board na hawak ni Coach Miranda na kung saan ay nagpakita ito ng kanilang play na gagawin para sa sure points nila sa possession nilang ito. Ang main priority ninyo sa pagkakataong ito ay ang makapuntos. Sa oras na hindi kayo makapuntos, talo na tayo. Talo tayo kung hindi kayo makaka-score. After din ninyo makapuntos, gusto kong siguruhin ninyo na didikitan kaagad ninyo ang katapatan ninyo. All out defense, balyahin ninyo, physically ninyo, ibuhos na ninyo ang natitira ninyong lakas para wala na silang magawa. Malinaw ba iyon? Seryosong wika nga ni Coach Miranda at isang malakas na sigaw naman ang tugon ng kanya mga players matapos iyon. Sumilbato na nga ang referee at ito na nga ang hudyat na ang laro ay magpapatuloy na. Pumasok na nga ang mga players ng Pampanga at makikita nga sa mukha ni Mark Parcon ng kaseryosohan dahil hindi na raw siya pwede pang magkamali magmula sa mga oras na ito. Ayos ang ginawa mo, Maki Romero, sa akin. Mahina niyang winika at pagkatapos noon ay agad na siyang lumapit kay Olis at Lacerna para sa kanyang plano na tuluyang pagtalo sa Kalapan. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang husay sa paglalaro ng esports na ito. Copy. Sagot naman nila Serna at Olis na sa kabila na magandang ipinapakita ng Kalapan ay makikita pa rin sa mga mata nila na sila pa rin ang mananalo sa labang ito. Pasensya na kayo kung medyo nagbago ang boses ko. Nitong Christmas kasi ay nagkaroon ako ng sakit at ngayong December 28 ay nag-record na ako kasi baka hindi ako makapag-record ngayong January 1 to. Bale, itong update na ito ilalabas ng January 1 kaya Happy New Year sa inyong lahat. Maraming salamat. May update pa tayo bukas sa Friday at pagkatapos nito balik na tayo sa MWF update dito sa channel. Maraming salamat sa pagsuporta at welcome 2026.